Umusok mga kababayan kahapon si Senator Loren Legarda na pikon masyado sa paulit-ulit na pagsasalita po ni Bamban Mayor Alice Go. Sabi ni Loren Legarda po, paulit-ulit ka na lang anya. Parang memoryado. Huwag tayo anyang parang robot. Naimbir na po si Loren. Umusok na parang si Bato. Kasi po talaga, nakaka nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Init ng ulo. Nakakainit ng ulo naman po talaga yung mga nagiging witness sa Senado. Kasi dinadapuan po ng amnesia. Parang si Jonathan Morales po, pag masusukol na po sa mga tanong ng mga senador, hindi na maalala. Sabi ni Alice Go, sulong anak niya ko, sulong anak daw siya ng kanyang nanay na isang katulong ng kanyang tatay, pero yung kanyang tatay maraming babae, maraming kapartner. Pagkatapos, lumabas sa investigasyon mga kababayan, may 3 siyang kapatid. Sa mismong nanay niya, ayun ang lumabas po sa records. Na ang information, lumalabas mga kababayan, lahat piniki lang. Tapos mga kababayan, pagdating doon sa investigasyon, sa kanyang assets po, bumulaga po yung nakakalulang kayamanan. Hindi makapaniwala yung mga senador kasi nagbababoy lang siya, mga kababayan, galing sa pag-aalaga ng baboy, nakabili ng helicopter, ng mamahaling sasakyan, matindi. Anyway, sa kanyang mga naging negosyo mga kababayan, na-discover ng Senado na ang kanyang mga co-incorporators, mga puganti po, pinaganap ng batas at sabit sa large-scale money laundering po sa Singapore. Ganon mga kababayan katindi ang na-discover ng ating mga senador kung saan naimbir na po si Loren. Paulit-ulit ka niya. Paulit-ulit kasing sinasabi niya, tinatanong ko, saan ka niya pinanganak? Sa farm niya, lumaki ako sa farm. Mag-isa lang niya ako na lumaki sa farm. Sabi ni Loren, hindi man niya po pwede na mag-isa ka lang. Sino yung mga kasama mo, yung caregiver mo? Ikwento mo yung naalala mo nung iyong kabataan. Ako anya nga, doble yung edad ko kaysa sa'yo. Yung mga nakasalamaho ako during my childhood anya, naaalala ko pa. Nakalata kasi si mga kababayan, si Loren Legarda. Bulong ng bulong yung abogado. So, nire-rehearse ng abogado ng mga isasagot siguro. Ngayon, pag hindi nakukuha, based doon sa practice nila, bulong ng bulong yung abogado. Sinopla ngayon ni Loren. Para kaanyang robot, paulit-ulit ko magsalita. Nagsisinungaling natin. Para hindi mabuko. Kaya lang, ganun pa rin. Nabuko pa rin. Bangga yung mga statements niya. Pakinggan natin mga kababayan yung pagka-imbir na ni Loren. Said it in the hearing, I just wanted to hear it again. Ako po ay isang magbababoy po. Farmer po ako. Piggery po yung negosyo. Sino po ang nag-urge sa inyo? Sino po ang nag-engganyo kayo, nag-inspire sa inyo na tumakbo bilang mayor ng Banban? Sarili ko po. Childhood dream ko po. Childhood dream? Opo, ay gusto ko po na mapakita sa tatay ko at gusto ko po maging proud po siya sa akin. Ayos? Saan ba yung childhood nyo? Dito po sa Pilipinas po. Saan po sa Pilipinas? Sa Bamban po. Saan po kayo napanganak?
Nakita ko po dito po sa birth certificate ko po, Hilot po, at iniwanan po ako ng nanay. Hindi, saan kayo napanganak? Nakita ko po dito sa birth certificate ko po, Hilot. Hindi ko tinatanong yung proseso ng papanganak sa inyo. Saan pong lugar? Sa Central Nakakapikon Luzon? na ayaw sagutin. But before ko mga kababayan bigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains, mga paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po siya sa mga pulses. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Nagdiretso po? Saan po sa Tarlac? Matatalaib, Tarlac po. Ano po? Matatalaib, Tarlac Is that po. the barangay? Yes po, nakita ko po dito sa birth certificate ko po. No, you would have recollection of your childhood, right? Can you just give us a recollection of childhood? Sino po yung best friend nyo? Saan po kayo nag-aral? Kung meron kayong makamag-anak? Recollections of... You're only 38 years old. You will remember your childhood. I mean, I'm double your age, but I would remember my childhood in Malabon. Your childhood. I know homeschool. I can't believe anyone is totally homeschooled all her life. Yes. Please tell us about your childhood. Honor, lumaki po ako sa farm. Farm? Which farm? In what barangay? In what LGU? Barangay Virgen de los Remedios, Pamban, Tarlac din po. Different po from the one po sa QJJ, yung katabi lang po niya. Nabenta po siya year 2000, hindi ko po maalala yung date kung kailan po siya nabenta. Tapos nakabili po ulit ng property po sa tabi at doon po nagtayo ulit. Lumaki po ako sa farm, Your Honor. Tinago po ako ng tatay ko po. Lumaki po ako na, ako lang po. Pinupuntahan po ako ng tatay ko po araw-araw. Lumaki kayo siya lang daw. Kasama ko po ang katulong, kasama ko po yung mga kasamahan ko po sa farm. And sino po yung mga kasamahan nyo sa farm? Sino yung katulong na naaalala nyo? Pangalan, nationality, at sino yung nag-alaga mula kayong napanganak 38 years ago? At binibisita kayong ama nyo mula saan? Sa bansang Sina. At tell us about your childhood. Your Honor, sa farm po ako lumaki. Ban po ako lumaki. Kinulit na daw. Lumaki po ako mag-isa. Pinupuntahan po ako ng How I wish po. No, okay. You cannot grow up alone from a time you were born. Opo. So the formative years from a time your mother birthed you up to perhaps 10 years old, sino po yung inyong naging caregiver o yaya? Hindi naman pwedeng mag-isa lang po kayo sa farm.
binibisita kayo ng ama nyo mula saan? So sino po yung sabi nyong kasambahay nyo na nagpalaki sa inyo? Sino po yung sabi nyong mga kaibigan nyo, kasama nyo sa farm? Sino po? Para may... In short, I'll be very honest. Please convince us that you're born in the na po si Loren. Are Filipino and that you are not what people suspect you to be. Dediretsuin ko na po. Kumbinsihin mo kami kasi hindi po pwedeng hindi nyo maalala yung inyong malapit na umusok si Loren. Na formative years. Para makumbinsi kami because we want to be convinced that all elected officials are Filipinos and not spies of other countries. So, as a nationally elected official, and I won in Tarlac, number 1 I think or 2, and I won in Banban, perhaps you even carry near sample ballot, we have to know. Di ba ho? So if you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino, ayan, diniritso na, bumalik ka na dyan sa iyong bansa. So you, by trying to make you recall about your childhood, hindi pwedeng, kasi parang scripted. Kasi I was born on this. This is what I can remember. And then when I ask you the same question, it's the same rote. R-O-T-E. So convince us. Your Honor, lumaki po ako sa Bamban, Tarlac. Lumaki po ako sa farm. Paulit-ulit. Anong barangay, anong farm, sino po yung nag-alaga sa inyong sabi nyo na binibisita kayo ng ama nyo, ano yung family situation, sino pong makalaro nyo, kaklase nyo, kung homeschooled kayo, sino po nag-homeschool sa inyo, ganun po. Madam Senador, ako po ay lumaki po sa Barangay Virgen de los Remedios, Bamban, Tarlac po. Ako po ay isang Filipino. Lumaki po ako kasama po yung mga empleyado po namin sa farm. Ipaprovide ko rin po yung mga pangalan. Come and go din po naman kasi yung mga naging empleyado po. 38 years ago po, Madam Senador, wala po ako talagang maalala ng sobra. Pero meron pa po ako isang kasama ngayon po na matagal na po sa amin, si Mang Boy po, na hanggang ngayon kasama ko pa rin po siya. Sa susunod po, baka pwede ko po siya i-present din po dito para makilala nyo po. And in fact, 14 years old pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako. Kilala po ako ng barangay chairman na mention po kanina na ipapaimbita. At bumibili na po ako ng mais. Pwede po ako mag-present po ng mga pangalan po nila na magpapaalam lang po ako sa kanila kung pwede ko po sila i-disclose po yung names po nila. At, excuse me, San Loren, kung pwedeng idagdag, yes. Kung kaugnay nyo lahat ng mga taong ito mula nung pagkabata nyo, pwede nyo bang ikwento ng mahaba-haba ng konti in Kapampangan? Kasi syempre, kausap nyo sila sa sarili nilang lengguwahe. Madam Chairman, ang Bamban po ay Tagalog po. Meron din pong Kapampangan. Sama ko po sa loob ng farm po, mostly po mga Visaya po. Kasi ang piggery po, biosecurity po, hindi po sila lumalabas. Well, actually, Lori, just for the record, may mga nag-o-observe na mga kababayan natin, pati mga netizens na mga Kapampangan. Yan po ang tanong nila sa inyo. Kasi Kapampangan po ang lingwahe nila. Yes. Can you speak? Lauren, thank you for that interjection. It's very helpful. Magsalita po kayo sa Kapampangan kung kayo lumaki sa... Madam Senador, konti lang po yung alam ko po sa Kapampangan. Ang alam ko po, sobrang konti lang po. Okay. What Chinese language do you speak? Fukien or Mandarin? I can speak Fukien po. Okay, speak in Fukien now. Bo. More. Tell us more about your life in China. Wala po akong life po sa China, at sa Pilipinas po. Your life in the Philippines and tell us about your family in China in Fukien. Family ko po in China. No, in Fukien. Please tell us about your father who's from China and he used to visit you when you were a child, and the family of your father in China, and where are you from China in Fukien. We have interpreters and perhaps I can understand a little. Yes po. Guay Lao Pe Tui Tai Liok Lai. Continue. Gua si Tiongkok lang. Gua si Philippine lang. Tell us about your relatives. Pakikwento po ang mga kamag-anak ng iyong ama. San sa bansang Sina ang inyong ama at ano ang ginagawa nyo? Sinabi nyo embroidery, etc. Negosyo at mga kamag-anak nyo doon.
tell us. Lauren, before she answers, maybe we can ask Ms. Batay, our Chinese interpreter, just to interpret to us what the mayor said. Thank you. Ms. Batay. Okay, so in English, the interpretation would be, my father is from China. I am not a Chinese. I am a Filipino. I mean, you're obviously half Chinese because if your father is full Chinese and your mother you claim is Filipino, right? Your Honor, ako po ay isang Filipino at ang tatay ko po ay Chinese. Ako po ay, kung hindi man po ako full-blooded po na 100% po na Filipino, dahil po sa tatay ko, ako po ay isang Filipino po. Okay. Lumaki po ako sa farm, 14 years old pa lang po ako. Nag-aalaga na po ako ng baboy. Ako nagpapaanak. Ako rin po nagbebenta po ng mga fatteners po na nilalabas po ng farm. Medyo, hindi po yung negosyo. Mula po 1986 when you were born, your recollection, 86 to the time you obtained your birth certificate in 2005. Madam Senador po, nung maliit pa lang po ako, nung 1986 po, wala na po talagang malala. Although ayaw ko po talaga ma-mention yung word na wala po ako malala, pero wala po talaga No, I'm not asking about the day you were born. Obviously, nobody knows that. Any of us. I said 86 to 205. Between the day you were born and 9 years old, you would have some recollection. Ako nga po, doble ng age nyo. Naaalala ko pa yung childhood ko na ako'y 5 years old Kilala ko pa yung grade school teachers ko Yun lang po. Huwag tayo magpilosopo po dito. I mean, obviously, how was it when you were born? Hindi po. From 1986 to 205. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Na naman? Ulit-ulit naman, parang memoryado nyo. Kasi kino-coach ka ng lawyer. Just, magkwento, parang kaibigan. Parang nagpunta sila sa'yo, Mayor, kamusta ang buhay niya dito? Napana kayo sa farm. How was your life when you were born? Ganun. Sino yung neighbors nyo, playmates nyo, paano yung pamilya, binibisita ka ng ama mo, ganun. Kwento lang. Madam Senador, as a Filipino, as you claim. Opo, gustong-gusto ko po magkwento. Ang playmates ko po doon sa farm ay yung mga dati po namin empleyado rin po. Kaminggo po yung mga tao, pero may mga luma, mga matatagal po namin empleyado. Pagbalik ko po ngayon araw, hahanapin ko po sila at sa susunod po na Senate hearing, isasama ko na lang din po sila. Aaralin pa ng mga abogado. Ito po, anything, when I say 10 years of your life, the first 9 years of para sakto sa script. The first of your life, what is the first image that comes? Tell us about your farm life. Must be a charming, idyllic life, right? Opo, nasalo po ako ng farm. Di po ako pinag-aral po ng tatay ko po. Ang nagtuturo po sa akin si Teacher Rubilin po na na-mention ko po nung nakaraan na Senate hearing. And how I wish po really, Madam Senador, na I have a perfect life po. However, we're not talking about imperfections or perfection. Kwento lang nga Opo. 9-10 years po. Siyempre man, Mayor, may maalala, 38 ka lang Sa farm na po lumaki po, Madam Senador. Hindi po naging normal po yung buhay ko. I'm not asking normal or it's Madam Chair, I know that time is limited and I would want to get to know the mayor. As I said, we're giving you the opportunity to prove to us that you are Filipino. We ask you the questions which I would ask normal people. I would ask you, Lisa, tell me about your childhood, right? Survey in our childhood, I talk about my child. Yun lang. Nothing to be defensive about. You don't have to say the same thing. Basta sa farm po, tell us about your child. Ako sa farm. Basta tell us about your child. Sa farm. Ano ba? Huwag tayong robot. Tell us about your childhood. So we're convinced that a childhood in the Philippines. If we ask you to speak about a foreign language, to speak in a foreign language that you are, nabihasa ka, ay, hindi, mas magaling po ako sa Pilipino. Ba't may kakaya kung magaling sa Hokkien? Kung magaling ka mag-Mandarin? Wala, maganda nga, marami ka. Na lengguwahe. Wala, maganda nga, marami ka. Na lengguwahe. I will leave it at that and I will ask more questions in the next hearing because ano ba ang ating pinupunto dito? Na dapat ang ating mga ahensya ng gobyerno ay hindi nagpapahintulot
ng mga sindikatong kriminal na nagbibigay ng mga peking birth certificate at ibang dokumento. Ayun, tinumbok na ni Loren. Nabibigyan tuloy minsan ng mga Philippine passports o nakakabigay ng ID ng Philippine government agencies na de-deprive tuloy ang ibang Pilipino sa mga benepisyo. At hindi lang yan, maari pa, without judging you or prejudging you, na mahalal sa mga posisyon na maaring maging national security issue. I'm not judging, I'm basing it on what I've heard and read, and I'm giving you the chance to prove that you are Filipino. Yes, so I will leave it at that. Thank you very much, Madam Chair, for the time and the patience, and I would like for her to submit the photos that you requested, the name of the teacher, and perhaps the teacher who helped her homeschooling. So yun po, mga kababayan, ang purpose ng hearing. Kasi suspected spy po siya. And sinasabi natin, matindi yung infiltration dito sa atin. At itong mga Chinese, na mamakyaw pa sila sa pagpipiki nila ng mga documents para maging Filipino, na mamakyaw pa sila ng mga ari-arian po. Kasi mayayaman sila po ng mga properties. In worse, involved po sa mga criminal syndicates, pasugalan, money laundering, droga, lahat ng mga illegal po. Naging playground po yung Pilipinas. Yan ang objective ng hearing na to. In worse, yun pa, the danger po na magi silang mga official natin, hindi lang sa local, pati sa mga national positions. Baka pagdating ng oras, ang presidente natin, Chinese na po. Di ba niya, Mr. Maravillas? Yung gustong tumakbong Pangulo, magaling sa Mandarin. Magaling po sa Mandarin po. At no comment pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Ito po yung purpose nito. Yung infiltration. O ngayon, kasi nabanggit yun ni Loren, mga kababayan, after the Senate hearing, in-emphasize ni Alice Go sa interview ng mainstream media na hindi niya ako spy. Ayan po, sabi niya rito, as published by Inquirer. Pakinggan natin mga kababayan yung sinasabi dito ni Alice Go. Ay, hindi po sa nangyaring hearing. Ayun, sige, sagutin natin. Sige. Sagutin natin. Hindi pa ako nagsisinungaling. Do you think naging fair ang treatment sa inyo, Mayor? Inyo confirm yung mga ari-arian. Mayor. Okay. Sabay-sabay lang kami sasagot. Ma'am, do you think naging fair ang treatment sa inyo dito sa hearing? No comment on the treatment, pero papatunayan namin na Pilipino si Mayor Alice Go. Meron siyang birth certificate. Yung sinabi niya totoo, yung nanay niya ay kasambahay. Tignan niyo yung birth certificate, nakalagay occupation ng kanyang nanay doon, a housekeeper. Meron siyang Filipino passport, wala na siya ibang passport. So now, the burden of proof transfers to the accuser. Napatunayan nila na peke yung mga hawak naming dokumento. Yung kanyang birth certificate, yung kanyang passport, ilang beses na po yun na-renew. Wala ho ibang kinikilalang bansa si Mayor Go, kundi Pilipinas lang. Ayaw nga niya magsalita ng dahil kahit anong pilit sa kanya. Dahil ang mother tongue niya ay Tagalog. So bakit hindi rin mahanap yung birth certificate ng parents? Ng nanay in particular? Hindi, yun na yung hindi siya involved dun sa pagkuha ng kanyang birth certificate. Ang nakita niya, yun na yung inabutan niya. At yun ang sinagot niya. Buong tabang sinagot ni Mayor. Lahat ng tanong ng mga senador. Kita niyo naman lahat na pinuhos kay Mayor, pero hindi na pinag si Mayor. Sabi niya talaga na Pilipino ako. At wala akong ibang bansa. Saan niyo ako i-deport? Diba? Pilipinas lang. Ito lang. At hindi na iiwanan yung Bamban Tarlac. Yun lang po. Maraming salamat. Mayor, you confirm? Iwanan mo Bamban? Sir, yung sinasabing pagsisinungaling po. At ako po ay isang Filipino. Oh, yun lang po. At lalo-lalo na po hindi pa ako spy. Okay, yan. Ulitin mo, Mayor. Ano sinabi mo? Ako po ay isang Filipino at hindi po ako spy. Thank you. Isa daw siyang Pilipino, hindi siya spy. Pinaulit pa ng abogado, in-emphasize talaga mga kababayan kasi yun ang dinidiin ni Senator Loren Legarda. Ngayon, sa Senate investigation mga kababayan, inalungkat yung mga assets, yung SALN, bumulaga po yung nakakalulang kayamanan
ni Mayor Alice Go, hindi makapaniwala yung mga senador na sa pagbababoy, mga kababayan, magiging multi-millionaire. Close to 300 million pesos yung kanyang assets. May helicopter, may mamahaling sasakyan. In a very short period of time. Magic po. Pakinggan natin mga kababayan hearing. Pinangako nyo na dadalhin nyo yung inyong latest SALN. Pahingi po nung kopya nun? Nasapit na po, Your Honor. Comsec, pwedeng pahingi po ng kopya. Salamat, Comsec. Salamat, Sen Jinggoy. Okay, meron din po akong kopya nung inyong December 2022 SALN. 2022. Yung latest po ninyo para sa year 2023. Your Honor, andyan na rin daw. Andyan na rin po. Madam Chair, pwede makasingit? Yes, just before the Chair recognizes Sen. Rafi, ang hawak ko ngayon ay 2 kopya nung SALN as of July 1, 2022. Yung pong SALN 2023, Mayor, na pinangako nyo na dadalhin nyo. Pahingi na po ng kopya. Your Honor, andyan po yung copy po. Nasaan? Part po ng compliance po. Naka-attach daw po. Comsec? So far, ang nakikita ko po ay... Okay. Alright. So, yung SALN as of December 3, 2023. Okay. Salamat, Mayor. And I also have a copy of your December... Sorry, not your December 2022, but your July 2022 SALN. And... Madam Chair, pwede makasingit? Yes, Sen. Rafi. Kasi may nakita ako dito sa kanyang SALN na marami siyang dump truck at helicopter. Right? You own this? Maraming dump truck. Partner dito. Dump truck pala? Ikaw nagmamayaso sa iyo lahat to? Yung dump truck po, nabenta ko po siya last year. Yung helicopter po, gagawin ko po sana siyang negosyo. Kasi nagkaroon po... I'm just asking you. Sa akin po. Sa iyo to. Binili mo ito, sarili mo, wala kang partner sa pagbili mo ito. Okay. Yeah. Kasi dito kasi sa yung income tax as mayor, hindi kaya mong bumili nitong mga dump truck at helicopter kasi 500,000 lang ang declared mo na income dito. Tama? Okay. So, siguro, doon sa business mo, 500,000 lang yung income? Magabili ka ng helicopter? Mo doon sa negosyo. Your Honor, hindi po siya sweldo. Binibigyan po ako ng tatay ko po. Yung helicopter po, partial po ng pinagbayad ko po doon sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Kaya nga po, lahat ng income mo dapat na pumapasok sa'yo, dapat deklarado sa BIR yan at binabayaran mo ng tax para malalaman kung saan galing yung pera na pinambili mo rito. Kasi right now, I don't see any documentations na ma-justify itong malaking amount na sabi mo wala isa ka lang. Galing sa tatay niya daw, yung palusot niya. Ito, saan pera nang galing to? Siyempre sabi mo sa negosyo mo. Now, nagbabayad ka ba ng tax doon sa negosyo na pinagkakitaan mo? Meron ba, Madam Chair, pwede ba tayo humingi ng dokumento sa BIR kung meron na para magkaroon siya ng ganung kalaking amount na makabili siya ng dump trucks, 1, 2, 3. Makabili pa siya ng mga motor vehicles and helicopter. Yes, Sen. Rafi. Actually, nandito ang BIR. Baka gusto nilang sagutin yung tanong, sagutin din yung tanong ninyo. BIR, meron ba tayong, makakuha ba kami ng dokumento pertaining to this na she was able to acquire all these expensive vehicles and of course helicopter? Attorney Tibayan, or yes, please. Good morning. Yes, we can request that, Madam Chair. Ilang po, since it's covered under Section 270 of the Tax Code, may we request from the Mayor a written consent allowing us to provide this committee the requested documents po?
So Mayor, pwede nyo bang bigyan ng written consent ang BIR para ma-issue nila sa komite kasama si Sen. Raming dokumento? Opo, Madam Chairman. Yung pera po na pinagbili ko po dun sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Okay. Ano po ng trabaho ng tatay mo? Bakit mayaman siya at marami siyang pera? Yung tatay ko po, meron po siyang embroidery po dito sa Pilipinas at may negosyo po siya sa China. Okay. So, BIR, pwede ba tayo pwede natin makita yung income tax o kung nagbabayad ba ng tax itong papa niya doon sa kanyang embroidery na para magkaroon ng perang pamana dito kay Mayor Go at pambili niya ng kung ano-ano pa mga luho or mga helicopters? Attorney Tibayan? Including po yung father niya, yung tax return niya. The father siguro must be here, right? Yes po. Okay. So Mayor Go, so sabi mo may embroidery. Saan po yung embroidery factory? Is that a factory? Yes po, Your Honor. Anong pangalan? QJJ Embroidery po. Nasa Marilao, Bulacan. Marilao, Bulacan. Opo. Okay. Ilan ang empleyado po nito? Hindi po ako yung nagmamanage po dun eh. Pero sigurado po ako may empleyado po doon. Okay. Marami po. So siya po ang nagbigay ng kapital sa inyo? Yung tatay ko po, nagbibigay po siya ng pera po sa akin. Magkano po yung mabinibigay ng pera sa iyo? Hindi po siya in a monthly basis po, Your Honor. Pero yung capitalizations, di ba nakapagbigay siya kaya ka nagpagpatayo ng mga iba't ibang negosyo? Yung embroidery po ang nagmamanage po is yung tatay ko po. 14 years old pa lang po ako, nag-umpisa na po ako maghanap buhay, magtrabaho. At every now and then po, binibigyan po ng tatay ko po. Pero nagbigay sa iyo ng malaking pera, big check. Ini ba yung kwento po? Kaya nagamit mo para i-invest sa hindi sumagot ng diretso? Pero hindi po siya biglaan. Unti-unti, nagbibigay po siya sa akin. Okay, was that declared to the BIR? Those unti-unting money hanggang sa lumaki at naging enough para makapagpundar ka ng negosyo. Kasi dapat pag nagpundar ka ng negosyo, dapat masabi mo doon kung saan ang source noon. Opo, Your Honor. Ang understanding ko po, since hindi po siya income, kaya hindi ko po siya dineclare po. But that has to be declared BIR, di ba? So anybody, anything na pera na pumasok sa iyo at yung perang yon ininvest mo sa negosyo, that has to be declared sa BIR. Attorney Tibayan? Yes po, basta may income po na re-receive, no? Even if at the end of the day, marami expenses, nag-file pa rin po dapat. Okay. And Sen. Rafi, may tanong din si Senate President Pro Tempore dun sa isang sagot ni Mayor Alice kanina. Yeah, ano yung negosyo with the permission of Senator Tulfo, Madam Chair? Ano yung negosyo ng tatay mo sa China? Fabrics po. Ano po? Fabrics, tela. Fabrics. Opo, may embroidery din po. Niya? Your Honor, hindi na po niya natidisclose po sa akin. Okay, magkano binibigay sa'yo yung tatay mo? Sino mo nagbibigay yung tatay mo sa'yo? Opo, nagbibigay po yun. Umpisa po, 14 years old. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin. Magkano binibigay sa'yo? Minsan po, 500,000, minsan 1 million, minsan 2 million. Gaano kadalas yung 500,000? Gaano kadalas yung 1 million? Your Honor, as much as ayaw ko po talaga sagutin yung hindi ko po alam. Pero hindi naman po siya, hindi po siya in a regular basis po. Gaano kadalas siya magbigay? Since 14 years old ka? Apo, since 14 years old po ako. Negosyante ka na no? 14 years old ka? 14 years old po, nagtatrabaho na po ako sa farm. Oh, so nagbibigay siya ng pera, kalahating milyon, 1 milyon, saan mo nilalagay pera? Sa farm po. In fact nga po, na kwento ko po kay Ma'am Karen kahapon. First time po niya ako pinagawan po ng cheque when I was 17 at natalbugan po ako dahil wala pong pondo, hindi po ako naglagay po ng sufficient. Okay, nasaan ang tatay mo? Ang tatay ko po, nasa ibang bansa po ngayon. Nasaan? Nasa China po. Kailan siya babalik? Siguro mga 1 linggo lang po. Sigurado kung babalik? Every now and then naman po, labas-pasok naman po siya dito sa Pilipinas po. Okay, Mayor, meron lang itatanong, Sarah, sagutin mo ang katotohanan. Sino nag-operate o nagmamanage ng Pogo before you became Mayor? Your Honor, ang nag-ooperate, ang nagmamanage po ay yung mga Chinese po. Mga Chinese? Yung si Shi Chun-chan po na taga Hongsheng at si Wang Jiyang po na taga Baofu po. Pinagtitistan tayo ng mga Chinese dito dahil kay Maudigs? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po.
Wala kang live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo, Minarites na rin ni Jinggoy? Hindi po. Sigurado ka? Ako. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Marami na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nila nililink po sa akin pero wala pong partner, wala pong... Paano nililink sa'yo? Romantically? Or what? Or what not? Yes po, Your Honor. Sino-sino? Huwag na po natin pag-usapan. No, because I Sinobis marites na ni Jinggoy? Because I have a very reliable information that you have a live-in partner that manages the POGO operations in your town. Your Honor, hindi po, wala pong katotohanan po yun. Kahit nga po ipalabas niyo po sila, magharap po kami, hindi po yun totoo. Mayor din, kapwa mo mayor. Sino po, Your Honor, sino po kaya siya? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Pag idadivulge ko, siyempre, di-deny mo. Hindi naman po kasi mayor totoo. Mayor sa isang bayan sa norte. Opo. May kilala ka ba? Norte po, marami po ang kakilalang mayor po ng Norte po. Pangasinan, meron po. Alam ko na po sa akin. Hindi ako naglilink sa'yo. Wala akong gano'n. Pero wala pong katotohanan. Hindi po totoo. Sino ba yun nililink sa'yo? Defensive na po. Kayo na lang akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman po ako ng totoo. Ikaw nagsasabi, kilala mo na kung sino nililink ko sa'yo. Sabihin mo kung sino. Basta, Your Honor, wala pong boyfriend, wala pong partner po. Sino ngayon na pinapahiwatig mo na sino yung nalilink sa'yo? Your Honor, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung siya po yung na mayor, pwede ko po kung sino po siya para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga ng At pogi po ba siya? Ha? Pogi naman po siya. Hindi ko makilala eh. Yung po nagkwento po As sa inyo. Sen Jinggoy said, hindi po laughing matter ito. Apo. Madam Sorry Chair. po. And Sen Jinggoy, I think Sen Rafi would like to interject. So it will allow Sen Rafi. Sen Jinggoy, kasi alam ko na the reason bakit nabanggit yung mga mayor kasi that's connection. Importante po yan. It's not laughing matter really. Because ang ginagawa lang din sa Sen Jinggoy is establishing your connection. Lumawak yung connection mo kaya lumawak din yung negosyo mo. Now, aside from mayor, yaman din na pinag-usapan natin yung linkage. Nalilink ka sa isang sa executive department, isang mataas na opisyal. Did you know that? Pero alam mo yon na isang mataas na opisyal sa executive nalilink ka doon. Your Honor, hindi ko po alam. Ngayon ko po lang po siya narinig. Sure? Apo, sure po. Thank you, Sen Rafi. Sen Jinggoy? Okay, sino? Sabihin mo na sa akin kung sino. May alam ka, sabihin mo na rito sa committee. Your Honor. Kaya ako bring out ito. Because the reports that I received is that your partner, yung nalilink sa yung mayor ng Pangasinan, is the one managing and operating your POGO business. Wala akong pakialam sa... Yun pala. Sa mga relasyon ninyo. I do not care kung may relasyon kayo. So be it. Wala akong pakialam. Your Honor, wala po akong alam na may mayor po na nakalink po sa akin. Gawa po na siya po ay nag-ooperate po ng POGO business po. At wala rin po akong POGO business po, Your Honor. Di ba may lupa ka doon sa Bamban? Meron po. Tinayo mo ng POGO? Your Honor, hindi po siya POGO lahat. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, yan po ay isang mixed-use development po. Meron pong mall, meron pong residential. At yung POGO, may POGO rin? Yung POGO po, second and third and fourth floor lang po. Pa rin? Kita mo na. Bago po ako nag-divest po, Your Honor. Sinungaling talaga po? At after po ako nag-divest, po nagkaroon po ng yung ZY po na second, third and fourth floor po. Okay, marunong ka mag-Chinese? Ano Chinese name mo? Wala pa akong Chinese name po. Wala kang Chinese name? Opo. Bakit nung previous hearing di mo kilala yung nanay mo? Your Honor, yung biological mother ko po ay si Amelia Lial po. Still alive?
Your Honor, honestly po, bago po nangyari to, masama yung loob ko po sa kanya. At sa nangyari po na to, sa nangyari po itong Senate hearing, nananawagan po ako, sana po makita ko na po siya. So you haven't seen your biological mother? Hindi po. So sino nagpalaki sa'yo? Yung So sabi pa ni Alice Go, nag-iisa lang po daw siya na anak ng nanay niya sa kanyang tatay. Pero later on, na-discover may 3 kapatid pala siya sa kanyang nanay. Kita ninyo. Kaya lalong nagduda po yung mga senador. Kaya sabi ni Rafi Tulfo, kailangan niya magsailalim ka sa lie detector test. Kaya after the hearing po, nag-post si Risa Hontiveros. Sumakit niya yung ulo ko sa iyo, Mayor. Sabi ni Risa Hontiveros, Mayor Go, sabi niyo po ay ayaw ninyong magsinungaling. Pero sa nakarang oras ay ang dami ko pa rin narinig. Sinabi niyo sa TV interview na iniwan kayo ng nanay niyo pagkapanganak ninyo. Pero kanina lang inamin ninyo na may anak pang sumunod sa inyo at 3 pa kayong magkakapatid. Napakasinungaling na Mayor po. Sabi ninyo, nalaman ninyong kapatid ninyo si Sheila at si Men pagkatapos ng hearing. Pero inamin niyo rin kaninang nagsinungaling kayo last hearing para protektahan sila. Hindi po makapagsinungaling kasi nakakuha ng birth certificate po si Senator Hontiveros, present doon sa Senado. Sabi niyo anya, hindi niyo kilala si Nancy Gamo na involved sa Pogo, pati mga kumpanya ng pamilya niyo. Pero nung pinakita na ang prueba, naalala niyo bigla. Sabi pa ni Risa, ipinipilit ninyo na simpleng tao lang kayo, pero ang laman ng salin ninyo, daang-daang milyong piso. Close to 300 million po. Yung laman ng ganyang salin. Kaya sabi niya, Mayor Go, pagsisinungaling pa rin po ang paglilihim ng katotohanan. Kayo lang ang nakilala kong tao na hindi daw kilala ang kapatid, pero magkakasama sa travel abroad. Nakita po doon sa document, magkakasama sila. Pero sabi niya, wala man na niya akong kapatid. Hindi ko niya kilala ang mga kapatid ko kung mayroon. Magkakasama sila, nakipagpartner sa milyon-milyong pisong negosyo na di kilala ang kasosyo. Umihiram ng kotse, pero di alam ang pangalan ng hiniraman. Nagbenta ng chopper at may utang pa sa inyo, pero di kilala ang pangalan ng sisingilin. Nagka-amnesia po, parang si Jonathan Morales na sabi niya, hindi ko niya maalala yung pangalan ng informant ko dito sa Pedialeaks. Yan po ang sakit ngayon. Amnesia po. Yung investigasyon sa West Philippine Sea Secret Deal, di naalala ni Lorenzana. Sa ni Mijaldea, wala ding naalala. Sabi ni Risa Hontiveros, tila sa dami ng assets, kumpanya at property na di na makip track at kailangan pang magtanong sa abogado, tila may dagdag bawas pang ginagawa. At lahat ng kasinungalingan o paglilihim na yan ay malaga dahil nasa gitna tayo ng sikreto at sistematikong sindikato na siyang nanluloko sa mga Filipino at naglalagay sa panganib ng ating mga institusyon at seguridad. So, nagets na ninyo mga kababayan kung bakit sinasagawa itong investigation ng Senado. It entails national security, involved mga Chinese po. Ang pinag-uusapan dito ay pamamahala, hindi po ito maalala. Maalala mo kaya na kulang na lang may nawawalang diary o lilitaw ba, kambal, parang Mara Clara? Tika, baka nga maganda tanungin, as a test ng pagka-Pinoy, sino nga ang gumanap sa Mara Clara? No coaching ha? Please. Sino ngayon, mga kababayan, ang gumanap sa Mara Clara? Tignan mo niya, Mr. Maravillas, pati ikaw ay limot mo na rin. Hindi ko man po yun sinusubaybayan.
Sabi ng kasama namin dito, naririnig ako. Si Judy Ann Santos anya, tapos si Gladys Reyes. Ayun nga pala. Yun, mga kababayan. Gaya ng nabanggit kanina, seryoso po tayo dito. Friends, our law enforcement agencies have expressed the desire to share more comprehensive findings in executive session, findings that involve national security and transnational organized crime. Ang susunod na hearing, pili na lang ang tatawagin namin at ito po ay hindi bukas sa media. Kailangan natin na lumabas ang katotohanan, kailangan nating maintindihan ang punot dulo nito alang-alang sa bayang Pilipinas. Yan ay yung post, mga kababayan, ni Risa Hontiveros. So, executive session ang susunod. Bawal na yung media kasi it entails the national security po. At stake yung ating national security dito. Sabi ko nga po, matindi yung infiltration sa atin ng mga Chinese. Siguro sa susunod na investigasyon po ninyo, Senator Risa, imbestigahan din ninyo ang birth certificate ni Senator Bongo. Makikita niya, Mr. Maravillas, na damay si Senator Bongo. Magkatunog ang apelyido, Alice Goo. Oh. Goo. G-U-O. Si Senator Bongo po, G-O. Magkatunog. Senador Ito mayor. Mas matindi ito senador. Munti ka na po na maging kandidato sa pagkapangulo. Buti na lang, umatras po kasi natakot kay BBM. Hindi man niya tayo mananalo dyan. Pinatakbo po ni Maudigs. Umatras. Kandidato for re-election po sa pagkasenador at malamang sa malamang tatakbo yan sa pagka-presidente or vice-presidente. Nadamay niya, Mr. Maravillas. Magkatunog kasi. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.